Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we're diving deep into one of the Philippine most haunting and controversial cases, the story of the Chong sisters. This case has shocked the nation, raised questions about justice, and continues to stir debates. Kung interesado kayo sa mga kwento ng true crime, mysteries, and unsolved cases, please like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga susunod nating videos. So sit back and let's unreveal the mystery behind the Chong sisters case. The Chong sister case ay nangyari noong July 1997 sa Cebu City, Philippines. Si Marjorie at Jacqueline Chong, dalawang magkapatid, were last seen leaving a shopping mall. Sadly, a few days after, a body believed to be Marjorie's was found sa ilalim ng isang bangin. Jacqueline, however, was never found, and hanggang ngayon, her disappearance remains a mystery. Ayon sa mga witness, nakita ang magkapatid na pilit isinakay sa isang puting van. Maraming lumitaw na kwento at haka-haka tungkol sa nangyari. Ngunit walang konkretong lead or ebidensya. Then, isang suspect ang lumitaw. Paco Larrañaga, kasama ang isa pang lalaki. Si Paco ay mula sa isang kilalang pamilya with a political and business influence. Siya at ang ibang mga kasama ay inaresto at sila ay tinuturong may kagagawa ng krimen. Habang umuusad ang kaso, lumabas ang iba't ibang testimonies, kabilang na ang isang witness na nagsabing nakita raw niya ang mga lalaki na pilit sinakay ang magkapatid sa sasakyan. Some claim that Paco Larrañaga was there during the incident, pero may conflicting accounts. Paco's family and friends testified that he was in Manila attending school the night of the incident. At may mga larawan at opisyal na records na magpapatunay nito. Despite the alibi, ang hukom at korte ay nahatulan si Paco at ang iba pang mga akusado ng reklusyon perpetual or life imprisonment. The case was highly publicized at maraming tao ang naggalit at naging emotional sa hatol na ito. Ang pamilyang Chong ay nangunguna sa pagpaparusa sa mga akusado, believing na ito ay hustisya para sa kanilang mga anak. Meanwhile, the families of the accused, especially Paco's, insisted that they were innocent and that the trial was biased. Fast forward too many years later. Lumabas ang isang documentary na tinatawag na Give Up Tomorrow. The film cast a new light on the case, showing that many pieces of evidence and testimonies might have been overlooked or disregarded by the court. The documentary argued na maraming inconsistencies sa mga testimonya ng witnesses at may mga ebidensya na nagpapakita na baka nga hindi nararapat ang naging hatol. The documentary sparked a new wave of public outcry. Some people who watch Give Up Tomorrow began to question kung totoo nga bang si Paco at ang mga kasama niya ang may sala. Others, including the Chong family, strongly defended the verdict, saying that justice had already been served. Ang Chong sister case ay naging simbolo ng flaws ng Philippine justice system. May mga nagsasabi na ang hatol ay masyadong mabigat, lalo na't hindi napansin
ang maraming ebidensya sa panig ng depensa. Marami ang nagtatanong, tama ba talaga ang naging hatol? At hanggang ngayon, the debate continues, with people torn between finding justice for the Chong family and ensuring that those accused receive a fair trial. At dito nagtatapos ang kwento ng Chong sister case. Isang kwento ng pagkawala, hustisya, at mga tanong na wala pa rin kasagutan. Ano ang masasabi niyo? Naging patas ba ang hatol? O baka may mga bagay na hindi isinama sa kaso? Kung may opinion kayo, comment nyo na yan sa baba. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, at i-share ito para mas maraming nakakaalam sa mga ganitong kwento. Thank you for joining me in this story. See you in the next video. Ingat kayo lagi.